Ako nga pala si Tata. Samahan niyo ako at ayusin natin ang preno ni Kipi. Napansin ko nga nung nakaraan na lumalakas na yung ingay ng preno ni Kipi. At dito nga tinanggal ko na yung dalawang tornilyo para makalas ko na yung caliper. Dito nga una ko nang inalis yung support bracket. Ito nga pala yung nagbibigay play sa preno. Paalala ko nga pala, dahan-dahanin nyo lang kasi baka umapaw yung brake fluid sa reservoir. Dito nga, makikita nyo yung preno kung gaano na siya kapudpod. Kaya pala sobrang lakas na ng tunog. Dito nga ay brush ko na yung caliper. Nilinis ko palang maigi to para hindi na ulit mag-stock up. Sinunod ko nga yung caliper bracket at yung pin. Inisprayhan ko na nga pala yung caliper para mawala na yung natitirang dumi. Brush ko na nga pala yung caliper bracket para maalis yung mga nakadikit na dumi. At isa-isa ko na palang pinunasan ang mga parts ng preno natin. Pinunasan ko na nga rin pala yung caliper para matuyo at makabit na natin. Ito nga pala yung parts ng caliper. Dumating na pala yung pinadeliver ko sa Shopee na brake pad. May kasama pa palang liha at grasa to. Dinouble check ko na nga pala yung preno kung magandang klase ba to. Sinimulan ko na nga palang lihain yung disc brake. Makikita mo kung gaano nakalalim yung kinain ng pudpud na brake. Sinabay ko na nga pala din lihain yung dalawang brake pad dito. Unti-unti ko na palang binalik ang parts ng brake natin. Nilagyan ko nga pala ng grasa yung caliper bracket natin para hindi mag-stock up kasi dahil dito kaya napudpud yung brake natin. At pinunasan ko na nga pala yung natitirang grasa kasi dudumi to pag hindi niya pinunasan. Sinimulan ko na nga palang ikabit yung brake pad natin at tinusok ko na yung pin dito. At nung makabit ko na yung pin, binalik ko na yung tornilyo at yung isa pang tornilyo para makabit na natin yung brake natin. Medyo nahirapan nga pala ako sa pagkabit dyan kasi medyo nalito ako. At nung makabit na natin yung mga tornilyo, sinikipan ko naman to ng size 14 na wrench. Hinigpitan ko na nga pala maigi para hindi na ito makalas. Mahirap kasi pag nakalas yung tornilyo, mawawalan tayo ng preno niyan. Papreno. At dito nga, tinitesting ko na kung gumagana yung preno. Pinapapindot ko na sa pinsang ko. Nung okay na, pwede na ulit tayong bumiyahe.